Welcome sa Business Groups ang mga pangakong reforma ng Finance Department pagdating sa pag-i-issue ng LOA. Una itong nasangkot sa kontrobersya dahil sa umano'y bulsahan din ng kickback sa BIR. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Boosted local and foreign investor confidence at sustained economic growth. Iyan ang mga inaasahang pagbabago ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCCII sa pinaplanong pagbabalik ng issuance of Letter of Authorizations ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Kampante ang business group sa mga inilatag na reforma ni Finance Secretary Frederick Go sa naganap na Big Bold Reforms event noong Biyernes. Ayon kay Go, tatakbo ang panibagong framework sa mas kontrolado at data-driven na pamamaraan. Paliwanag ng Finance Secretary, magkakaroon na ng limitasyon sa bilang ng offices na otorisadong mag-issue ng LOAs at gayon din sa bilang ng LOAs na maaaring matanggap ng isang taxpayer sa loob ng isang taon. Ikinatuwa naman ito ni FFCCCII President Victor Lim. Ang mga reformang ito raw ay magbubukas ng pinto sa mas pinaigting na relasyon sa pagitan ng gobyerno at taxpayers, isang mahalagang salik para sa pangmatagalang paglago ng bansa. Noong Biyernes, nanawagan din si Lim sa Marcos administration na gawing benchmark ang 8% economic growth para sa taong 2026. Dagdag ni Lim, ang paglaban sa korupsyon ay malaking hakbang sa pagtamo ng layuning ito. Matatandaang naging malaking usapan ang LOA kickback scheme sa Senate Blue Ribbon Committee hearings noong Nobyembre ng nakaraang taon. At noong Nobyembre 24, tuluyang sinuspinde ang pag-issue ng LOA upang linisin at patungan ng mga reforma. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.